Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa second worship service ng SGBC. Amen. So ngayong umaga ay muli magkakasama po tayo at mag-start na po tayo ngayong umaga. Nagpapasalamat po tayo mga kapatid dito sa ating mga flowers. Ano ba yung schedule natin ngayon? Wala pa tayong mga bulletin kasi ngayon eh. Janine Baltasar. Hindi na Baltasar si Janine. Janine Baltasar. Amen. Salamat po sa flowers kay Sister Janine Baltasar. So ngayong umaga ay atin ipatiin ang mga mag-celebrate ng kanilang mga karawan. So binabati po natin una sa lahat. Ito na, si Sister Janine August 4. Narating po na Martes, ano? Happy birthday, Sister Janine. Sino pa? Next? Ito, ayan. Manuga. Happy birthday, Sister May. Akasako. August 8 naman po siya. Next, meron po ba? Mukhang medyo ano pa sa mga susunod pa. Wala tayo anniversary. Okay, happy birthday Sister Janine and Sister May. Amen. Praise the Lord. Okay. And belated happy birthday po sa mga nag-celebrate. Ano? Sa Wednesday, wala kayo eh. Si Kuya Carlo ay nagpasopas. Sige, tayo po tayo. Meron po ba tayo first time? Welcome po pala natin yung new with couple, Mother Rachel and Sister Ella. Amen. Praise the Lord. Meron po ba tayo bisita ngayon? Okay. Tayo na po tayo at kawayan po natin ang bawat isa. Kawayan po natin muli ang There's a Welcome Here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. May panghalina, kamilin ko, panghalina, Kristiyano. Amen. May panghalina, kamilin ko, panghalina, Kristiyano. Okay lang po natin ito mga mag-celebrate. Happy birthday to you. Only one will not do. Only one in salvation. How many have you? Amen. Maraming salamat po. At pwede na po tayong magsiupo. At tawagin na po natin ang ating pastor para po sa ating mga mahalagang mga announcement. Yes, amen. Maraming salamat po sa ating Chief Deacon, ano po, at salamat po sa nagbigay ng flowers, ano po. And happy birthday sa lahat ng August celebrant, ano po, sa panahon ng tag-ulan, kayo ipanganak, ano ho. Kaya maraming blessing, ano po. So, nagpapasalamat tayo. Kasama natin si Joshua Omploma. Palakpakan natin si Joshua. No? Ang bilis ng kanyang recovery, ano po. At pag-pray natin na patuloy na siya ay lumakas, ano ho, at patuloy na maging maayos ang kanyang kalagayan. At ganyan din si Tatay Tayo, patuloy nating pag-pray, ano ho, ang kanyang patuloy na kalakasan. At sa lahat ng ating mga, siyempre, may karamdaman mga kapatid, pag-pray po natin sila, ano ho. So, salamat po sa lahat ng nandito. This is our second worship service. Ano po? At tuloy-tuloy po tayo dito. At ito po ay temporary na church po natin na siya po natin gagamitin sa mga susunod pang buwan. Ano po? So, amen po. Ang ating pong mga announcement. Yan.
Meron na tayong napiling araw for our starting na anniversary. Ito po ay sa August 16. Ano po? So, this will be our first full proper service. Ano? Meron tayong speaker. Manggagaling ng Manila sa ating IBMF mission. Ano po? At sasamahan po siya ni Pasamba Chairman. Ano po? Tsaka ni Pastor Dong. Ano po? So, yun po, nagkaroon po tayo. Salamat po sa lahat ng nag-pledge ano po, para po sa ating church anniversary. Pagpalain kayo ng Panginoon. Open pa rin po ang pledging kung gusto nyo mag-share ng patuloy para mapunuan pa po ang ating pangailangan. And siyempre, we're planning to invite the officers of this subdivision. Ano? Kasi sila yung nagpaunlak sa atin at pumayag po sila na tayo po ay magdaos ng gawain dito sa loob ng subdivision. Ano po? So yan po ay sa August 16. Pagandaan na po natin yan. Ano po? Ilang weeks na lang? O, isa, dalawa. Dalawa pa ba? O isa na lang? Isa na lang! No? So isang linggo na. 16 na pala. Ano? So masaya po ang araw na yun. Maghapon po tayo dito. Ano? May celebration din sa hapon. Ano? At yun po ay idadaos natin lahat sa August 16. Ano po? Okay, sa ating po naman gawain. Ano po? Meron tayong isang gawain ng Pasamba. Ito yung ating Talent Festival. Ano po? Dito po ay tinatarget na date ay August 21. Holiday. Ano po? And it is Friday. So, siyempre po, maglalabanan po ang mga talent ng young people at saka ng mga adult. Po. So, yan po yung solo, duet, quartet, choir, yung mga literary natin, ano po, meron po yung lalong-lalo na sa mga adult po natin. So, alam niyo na yung bayang book ninyo na re-reviewin? Parang alam ko ano Matthew, no? Matthew 1 to ilang chapter ba yun? 1 to 15 ba? Parang Ephesians yung isa eh. Alright, so yun po ang ating mga magiging pagkakaabalahan. Ano po? So, mangyayari, dahil 2 linggo na lang ang daraan at talent festival na, umiling ko yung music chairman na gamitin yung ating mga oras sa hapon para sa practice. Ano po? So, mamayang hapon ay practice lamang po ng mga entries po natin. Nihiling po nila, ano ba, 2 o'clock? Di ba mga gayon? O, okay lang. Mga young people, 2 o'clock. Ano? So, yun po, gagamitin na po ang oras ng hapon para po sa practice. Ano? And by the way, nasa adjustment period pa rin po tayo sa ating mga fellowship. At nag-uusap-usap na po kung saan sila po pwesto. Yan. Kasi po, nag-uunahan kami sa aircon. so, yun po, no? Sabi namin, ano muna? Jack and Poy, no? Kasi yung mga una sa loob, no? So, yun po, maayos naman po natin yan kung saan lugar. Kasi, pag nag-fellowship tayo, pag may nag-fellowship dito, hindi na pwedeng sumabay yung kalalakihan kasi nga magkakarinigan, no? Talagang ihiwalay yung young people at saka yung mga mens. Ano po? Ada! Dati ba nasa labas na? Pakakatawa na lalabas sa labas. Ganun pa. Ayaw ko sumali din sa away. So, yun po, no? Patuloy pa rin tayo nag-a-adjust. Pero madadalin po natin yan, no? So, yun po. August 16, anniversary po natin. August 21, Talent Festival, ano? So, the afternoon services will be devoted to practice of Talent Festival. Okay, next po. Reminder po sa lahat ng members po natin. Kuhanin nyo na po ang inyong membership form sa ano na po tayo? SGBC. Ano? Yung GBC kasi, yun yung former. So, yung bago natin ngayon, bago tayo
bago tayong membership po. So, fill upan nyo na po. Fill upan nyo na agad. Kukuha kayo ng picture para i-attach na rin po doon. At ipapasa nyo na po agad sa ating sekretary. Huwag nyo pong kalilimutan pag fill upan na ninyo. Ilagay na ninyo yung mga information, mga details, ano po, na kailangan para po sa ating new membership form. So, we congratulate our graduates. Ano po? Unang-una, palakpakan po natin si Irene Grace. Tama ba? Irene Grace. Sorry namin yung pagkakalaman sa inyo. Irene Grace, palakpakan po natin. Congratulate na po siya. Meron na po siyang kurso. At pag-pray po natin yung mga batang ito na patuloy na magtagumpay sa buhay. Maging maganda ang kanilang future. Ano po? Second is Gracie May Saka. Nakagraduate na rin po siya sa college. Ano po? At ganyan din, si Jeanette Baltasar ba ito, yung gumraduate? Tama ba? At Jessica, hindi si Jeanette. Palakpakan po natin si Ate Jessica Baltasar. So, siya rin po ay graduate na. At ganoon din po si Resi Antonio. Palakpakan natin. Nawa mga professionals na ito ay magtagumpay sa buhay. So, to pray for them na sila ay pagpalain ng Panginoon at nawa ay maging maganda ang kanilang mga future. So, yun lang po ating mga announcement ngayon pong umagang ito. Ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pagdakila, pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ano po? So, gumraduate din pala. May isa pa pala tayong graduate. Si Adrian Reyes. Pagpakaan po natin. Ano? Ano siya? Cum laude? Wow! Pagpakaan natin! Manang-mana kaya ito, baby? Magagalit sa akin si ate. Kuya, dito. Cum laude. Kaya tahimik yung batang niya. Siyempre, maano yung utak niya. Ganun talaga, pag medyo marunong bata, medyo tahimik yung mga yan. Pero, pag inilabas nila sa papel, makikita mo ang kanilang mga score. Congratulations, Adrian! You are a cum laude. We are proud, no? Proud parents din, siyempre. Sila Ate Baby at Kuya dito. Tahimik daw si Sito. Amen for that. Ano po? Purihin po ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Mga batang ito ay marunong, at nakagraduate po sila. Mahirap din kayo gumraduate sa college. So, yun po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, salamat po, Pastor, sa ating announcement. Ngayon po ay gawin po natin sa Diyos ang walhati. Abutin po natin lahat po ng stropa at sa Loli po ay gawin tayo. Okay, ready? Sa Diyos ang walhati. Sing! Sa Diyos ang walhati, kaway kakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang pagtubos sa sala, sa lahat labos sa pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, Kanya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, ay mga ganap. Lapit sama-sama naglumaan. Gawa niya'y dakilang walang ibigyan.
Makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng pagkawan. Puri sa Panginoon, piling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, kay mga galang labing sama sa hanap tumaan. Rawa niya'y dakilang walhati bigyan. Puro niya sa ating dakilang kalap natin kay Jesus ay dakilang. Ngunit dalisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, pilit niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, kay mga galang labing sama sa hanap tumaan. Rawa niya'y dakilang walang Tayo po ay sumanggaling manalangin. Banal na Diyos at dakilang po namin Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang araw, sa maayos na panahon na binigay mo sa amin upang kami makasamba, makapuri sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat din po sa lugar na ito na itinulog mo na pagtaos kami ng gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa bawat isang nangalan ito, sa bawat member. At dalangin po, Panginoon, i-bless mo po kami ngayong araw na ito. Gamitin mo po ang inyong salita upang makatulong po sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. O Diyos, dalangin ko na sa buong maghapon na ito, sa buong oras na ito ng aming pagsamba. Ang bawat bahagi nito ay ikaw ang siyang mapapurihan at kami ang siyang mapapagpapag. At salamat po sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin na may kalakasan kami upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. O Diyos, sinadalay ko rin sa iyo mga activities namin na nakalain ng Panginoon. Ang amin po first anniversary worship, Panginoon, ang gagawin sa August 16. At ngayon din po ang aming talent festival sa August 21, Panginoon. Nawaan, maging maayos po ang lahat ng activities na ito. At ito po ay ginagawa namin lahat para sa iyong kapurihan, Panginoon. Dahil ko, Panginoon, patuloy mo gamitin ang iglesia nito, ang Saving Grace Baptist Church, pagdating ang mensahe ng iyong pagliligtas sa buong sangkatauhan, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, ipakaral namin ang iyong Ebanghelyo, ng inuman sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Saan mang lugar kami, saan man naroon kami, kami man ay nasa ng buhay, gamitin namin ang oportunidad upang ipangaral ang iyong mga salita, Panginoon. O Diyos, dahil ko rin, Panginoon, na patuloy kang mauna sa lahat ng churches na aming kasama sa aming misyon, Panginoon. At pagpalain mo ang kanilang mga gawain ngayon, ang sabay namin, gawagan ng Panginoon. Pagpalain mo rin ang lalaki itatayo mo, Panginoon. Dalangin din namin sa iyo ang aming samahan ng IBMF, lahat ng mga kulungan, lahat ng mga pastors, mga officers, patuloy na magkaroon ng kalakasan, Panginoon. At dalangin ko rin sa Panginoon ng aming bansa, patuloy kang malayang pumilos sa lahat ng aming mga pinunumpayan, Panginoon. Patuloy silang magkaroon ng takot sa iyo, lalo-lalo na sa pamamalakad nila sa lahat ng kanilang manasasakupan, Panginoon. Dalangin namin sa iyo ang aming bansa o pabayan nito, Panginoon. Patuloy na maging maayos, Panginoon. At dinadalangin, Panginoon, ang kapayapaan ng aming sa mamayan, Panginoon. O
O Diyos, dinadalayan ko rin sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman, bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan, alalahanan mo po silang lahat, Panginoon. Amin po pinagtitiwala sa iyo buong araw na ito at ang buong maghapon sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na ating Panginoon cornerstone by which this church stands. Tayo naman po ay sama-sama pong bumasa ng salita po ng Panginoon ngayong pong umaga. Inaanyayahan po kayo na tumayo at pakibuksan po ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ng
Exodus. Sa aklat po ng Exodus, chapter 12, sisimulan po natin ang pagbasa sa mga talata 37 hanggang 51. Exodus chapter 12, verses 37 to 51. Gaya po ng ating pong napasanayan, tayo po ay magsasalitang babasa, kasabay po ang may mga Tagalog at susundan po ng may mga Ingles. Pagdating po sa huling talata in verse 51, ay sabay-sabay po tayong babasa ng salita. Kung inyo na po nakita, ganito pong sinabi, Exodus chapter 12, verse 37. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad tungkol pa ang mga bata. At kanilang nilutong mga muling tinapay na walang levadura ang masa na kanilang kinuha sa Egypto, sapagkat hindi pa umiilang, sapagkat sila ay tinabuhay sa Egypto at hindi sila nakatigil o nakapaghandaman ng anumang pagkain. At nangyari sa taksan ng 430 taon, ng araw din yun ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Egypto. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ito ang tutunin sa Paskwa, walang sino mang taga-ibang lupa nakakain niyaon. At nakikipamayan at ang ilang alilang binabayaran ay hindi kakain niyaon. Ipangingilin ng buong kamisanan ng Israel.
Sa iyo ang aming pag-aalay ng aming gagawin sa pagpapako ito para ito ay maluwalang natin. Panginoon, salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa mga mayaman mong biyaya, Panginoon, na hindi mo kailanman pinagkait mo sa amin. Ngayong umaga, dumudulog kami, maharap kami sa trono ng iyong biyaya. Upang sama-sama ka namin pasalamatan, Panginoon. Sapagat nakalipas ang araw, mga araw ng isang linggo, ang lahat ng araw ay inaalala mo po kami. Pinapatnubayan mo po kami, ginagabayan mo po kami. At higit sa lahat, dakilang Diyos, iniingatan mo ang bawat isa mo sa amin. Binibigyan mo ng kalakasan ng aming katawan para makagawa kami ng mga bagay na kaluluwalhati ko kami. At salamat po sa sensang kaluluwa, Panginoon, ng pinagaling mo, dakilang Diyos. Itinayo mo sa balik ng karamdaman at kayo'y isang patotoo na ikaw nga po ay Diyos na tumutugon, Panginoon, sa aming mga dalangin at hinihin. Panginoon, patuloy ka namin tinitingala. Patuloy ka namin pinasasalamatan, pinadakila sa oras po ito. At patuloy mo rin gawan kami, Panginoon, mabubuting bagay. Sapagkat sa iyo kami nanganganlong, Panginoon. At ang tunay na kalagayan po namin, wala kaming mga gawa. Kung hindi umasa dakilang Diyos sa iyo. Ngayong umaga ay kapahayagan ito ng aming mga puso na ipasalamat sa iyo ang lahat-lahat. Naway maging tapat din kami ang pulirang mga anak mo. Lalo na sa pagkakaloob, Panginoon. Kung paano ka nagkaloob sa amin, maging halimbawa po ito sa amin bilang katapatan din naman ng aming pagbabalik at pagkakaloob sa iyo. Buksan mo ang bawat kamay ng bawat isa dakilang Diyos upang ang lahat po ng aming pagkakaloob dakilang Diyos ay maging makabuluhan din naman sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat kamay na magkakaloob. Pagpalain mo ang puso na nagpapasya pagkaloob. Pagpalain mo dakilang Diyos ang bawat hanap buhay ng aming mga kapatid. Panginoon, ikaw ang aming itinatangin. Ngayong umaga, mangungusap ka, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Pero bago pa yun, Panginoon, ang aming puso nawa maging bukas na patuloy sa pagkakaloob at pagbabalik ng para sa iyo. Dakilang Diyos, sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming sama-samang dalangin, buong pusong pagpapasalamat po. Amen. Amen.
samba mo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamastang makanika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa ating special number at pagpalain po kayo ng Panginoon. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat din po sa lahat ng may bahagi ngayong umagang ito, sa ating pulpito, sa ating choir, sa awitan, sa special number, ano po. At pagpalain tayo ng lahat ng Panginoon. Exodus chapter 12. Aklat po ng Exodo, Kabanatang 12. Basahin lamang natin na 37 and 38. Pakitayo po tayong lahat at pakisundan nyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Exodus chapter 12, verse 37 and 38. It says, "And the children of Israel journeyed from Ramses to Succoth, about 600,000 on foot that were men, beside children. And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herd, and even very much cattle." Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli mag-aaral kami ng iyong salita. Patubayan niyo po kami, bigyan ng talino, at unawa sa iyong mga salita, Panginoon. Samahan po ninyo kami. Ikaw sa mag-bless ng mga salita nito. I-bless mo rin kami, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga bagay na gusto mong sabihin, Panginoon. Maging pagpapala po ito sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. So, this passage marks a major turning point in Israel's history. Ano po? Sa bawat chapter ng bansang Israel, ito ang isang major change. Ano? Napakatagal nilang nag-stay. Mas higit pa silang tumagal kaysa sa mga Kastila nung tayo'y kinuko ng mga Espanyol. Ano? Sa kanila, 400 and ilang taon? 400 and meron pa kasunod yun. 30 years. 430. Napakatagal nun. It means tayo, 300 plus ng Spaniards. So, naging kolonya tayo ng
Spain, you know. So, ganun din ang Egypt. Mas matagal sila na nagstay, ano po. So, the passage marks the turning point, major turning point in Israel history. After generations of slavery, the Israelites leave Egypt. This journey begins not because of their own strength. Siyempre, nakita naman natin kung paano kinilos ng Diyos. It is because God fulfilled His promise. As they set out into an unknown future, this passage highlights truths that remain important for every person walking by faith. Tayo rin, after 50 years, nagkaroon tayo ng major turning point. At isa sa pinakamahirap na hinarap ng ating church. Every one of us was also in this journey of faith. We don't know what lies ahead. Nung lumabas yung Israelites, lahat naman ang sinabi ng Panginoon kay Moses, ay, siyempre, nag-struggle din siya sa isip niya. Saan ba yung land of promise? Hindi ko lang ang daan. Saan, ano ba mangyayari sa amin doon? Ano ba ang inihanda ng Panginoon doon sa amin? Ano ba ang aming gagawin? Saan kami dadaan? Kami ba ay makararating? Yan. Marami silang iniisip. Kahit si Moses, nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kasi hindi naman detail ang sinasabi ng Panginoon. We have also a turning point to start all over again. Tagal nila sa Egypt. It means mas dumadami na nga sila sa mga Egyptians eh. Kaya nga, natakot na yung pero. Teka lang, sabi na, mas marami na sila sa atin. Hindi pwede ito, baka tayo ang sakupin ng mga ito. So, gumawa na siya ng paraan. At sinimulan na niya ang pagmamalupit sa mga taga-Israelites. So, every one of us has a turning point. The things past are not wasted. Wala namang yung ating pinag-iwanan, yung ating pinagdaanan, wala namang nasayang. Dahil naman, lahat naman tayo ginamit ng Panginoon. Ginamit ang iglesia nito within 50 years. Maraming pastors na na-produce ang church na ito. Maraming manggagawa ang na-encourage. At sa ating ding panahon, maraming members tayo na naging able. They stand. They have the maturity kung paano at kung ano ang totoong church. No? At nagawa natin na maharap yung major things na nangyari sa atin. Why? Because of this maturity that God has given to us. Kung tayo ay naging parang batang mag-isip, hysterical, emotional, ay hindi natin maharap ang bagay na yun. Sabi ko nga sa atin itinapat ng Panginoon. It means tayo talaga ang Kanya gagamitin. As I've said, our turning point is to start all over again. The things past are not wasted. They are part of the preparation in the future. Yung mga hindi nyo naranasan, ipararanas sa atin ng Panginoon. Masarap nga simula natin, di ba? Masaya. Bakit? May instant church. Sumasamba tayo ng maayos yung kinatitili ka within 15 years. Naging convenient tayo sa lahat ng bagay. Wala tayong
naging masyadong burden sa ganong mga bagay. Pero hindi yun nananatili. Iba naman ngayon ang ipagagawa sa. Let us always be reminded of these principles as we go in this journey of faith. So our topic for today is things to remember in the journey of faith. Tandaan po ninyo, tayo patuloy naman lalakbay sa mundong ito. Hindi naman talaga tayo taga rito. Ang tawag sa atin ay mga tagalangit. Pansinin nyo ang tolda ni Moses. Lipat ng lipat. Ano? Kasi sinasamahan sila ng Diyos at dadalhin sila doon sa ipinangako ng Diyos. The same way we have today, ano po? Ang pinakamasaya, kasama natin ang Diyos. Ano po? Yun yung pinakamasayang nakikita ko. So, ano ba yung mga prinsipyong ito na dapat nating alalahanin habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya? These are the things to remember in our journey of faith. Number 1, let us remember that God is faithful to His promises. Kung hindi ka magtitiwala, hindi ka natagal sa journey. Kasi nandyan ang pag-asa. Nandyan ang lakas. Nandyan ang pagpapatuloy. Yung patuloy mong pagtitiwala ng Diyos ay tapat. Nagagampanan niya at ibibigay niya at tutugunin niya ang kanyang mga pangako. Tingnan nyo sabi sa Exodus 12:51. And it came to pass the very same day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. Kumilos na ang Diyos noong araw na iyon. Actually, gabi yun no? Nung kumilos na ang Panginoon na yung mga firstborn of Egypt ay kinuha na ng Panginoon at doon na natinag si Pharaoh at yung panahon iyon ay nawalan na ng lakas ang Egypt at kusa na nilang pinakawalan ang mga Israelites. By the Lord's hand, God is acted in His own time, granting the prayers of His people. At tagal-tagal nilang nagpipray. Panginoon, iligtas mo na po kami. Panginoon, paalisin mo na po kami sa lugar na ito. Panginoon, Ikaw na nga po siyang mag-alis sa amin sa lugar na ito. Tulungan mo na po kami. Hindi na po namin kaya. Hirap na po kami. Tagal-tagal nila nagpipray. But it takes time. Hindi agad-agad kumilos ang Panginoon. God worked at the appointed time. Mga kapatid, ang Diyos hindi agad-agad sumasagot sa lahat ng ating kahilingan at sa lahat ng ating kagustuhan at sa lahat ng ating minimithi. Sometimes, God allowed to take time. Kung mapapansin nyo at maalala, sinagot ba agad ng Diyos si Abraham? Sa tagal-tagal na kanyang kapanahunan, hindi siya sinasagot ng Panginoon, nabigyan siya ng anak. Naubos na ang kanyang kabataan. Naubos na ang kanyang kalakasan. Ganon din si Hana, tsaka si Elkanah, na naglilingkod sa templo. Tagal-tagal nila nagpipray. Nakaedad na sila. Senior citizen na sila. May 20% na, wala pa rin. No? Ganon din si Elizabeth and Zacharias. Mga naglilingkod din sa templo.
And to every person who trusted in Him was not always immediately came to pass on what they are praying. Pero, kumikilos ang Diyos in the right time. He allows enough time. Why? Preparing their heart in the way of achievement. Faith often requires waiting, but God's timing is never late. Sakto ang Panginoon. Kung kailan nararapat ang oras, kung kailan nararapat ang araw, doon siya kikilos. Noong unang sinabihan tayo, diba? Hysterical tayo lahat. Wala tayo sa hulog. Parang ang hirap mag-isip. No? Naramdaman natin ang bagay na parang paano namin gagawin yon? Tila napakahirap mangyari. And the years goes by. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, samahan mo kami. Panginoon, turo mo po sa amin ang dapat gawin. Lahat ng puso natin hindi pare-pareho. Iba-iba ang emosyon, iba-iba takbo ng isip natin, iba-iba ang gustong gawin. And the Lord, keep quiet. Tinadaan niya muna ang panahon. Until such a time na tayo ay nagkaroon na ng iisang puso. Inihahanda pala tayo ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, kung hindi agad yan sinasagot ng Diyos, inihahanda ka muna niya. Bakit? Pag sumagot siya agad, baka ma-overwhelm ka. O baka hindi mo alam ang gagawin. O baka lalo kang mag-struggle. No? Sa lahat ng pagsagot ng Panginoon, inihahanda ka muna o inihahanda mo na ang taong nagpipray. Hindi yun agad-agad ibinibigay ng Panginoon. God is moving in His own perfect time tulad ng ginawa niya sa Israelites. Tingnan niyo ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He hath made everything beautiful in His time. Sa kanyang kaparahunan, doon niya ginagawa ang lahat ng bagay na maganda. Ayaw ng Diyos ng hinog sa pilit. Ayaw ng Diyos ng madalian ka. Ayaw ng Diyos na hindi ka mature pagsagot niya. Bakit? Sayang lang yung blessing. You cannot handle it properly. So, ang dapat natin unang isipin in our journey of faith, remember that God is faithful to His promises even if it takes time. Manatili lang tayong nagtitiwala sa Panginoon. When answers seem delayed, continue trusting that God keeps His word. Ganyan naman lahat ng pinagdaanan ng mga naunang Kristiyano. Tignan niyo mga pinagpipray nila. Noong panahon na handa na sila, doon ibinigay. Why? They can handle it. Number 2. What to remember in our journey of faith? Remember that deliverance always begins with God's grace. Sa lahat ng pagkakataong sasagutin ka ng Diyos, sa lahat ng pagkakataong makikipag-ugnayan ka sa Diyos, nagsisimula lahat yan sa Kanyang biyaya. Ang Diyos mahabagin at mapagbiyaya. Pwede ka naman yung hindi sagutin. Pwede na naman sabihin no eh. Pwede na naman sabihin, ay, okay, hindi ko bibigay sa iyo. Hindi yan para sa iyo. Pwede naman yun. Pero pinakikinggan ka pa rin ng Diyos.
Sabi ng Exodus chapter 2 verse 23, "And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighted by reason of the bondage, and they cried. And their cry came up unto God by reason of the bondage. And God heard their groanings, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob." The God of Israel showed mercy and grace by delivering His people out of bondage. He remembers His promise of blessing to Abraham, where the Israelites are the first recipient. Umaakto ang Diyos dahil sa Kanyang habag at biyaya. Iyon ang lagi nating isipin. Na para bang kapag lumalapit ka sa Diyos, siya pa rin talaga ang masusunod. Hindi ikaw. If He grants what is your prayers, pasalamat ka. If He did not, pasalamat ka pa rin. Kasi alam niya yung makabubuti sa iyo. Dahil lang sa Kanyang biyaya, kaya tayo tinutugon ng Diyos. Pasalamat tayo sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nandito. Kinahabagan tayo ng Diyos, nakita ng Diyos ang ating pangailangan, pumilos siya ayon sa Kanyang biyaya sa atin. Naalala ng Diyos ang Kanyang pangako kay Abraham. Sabi niya, "I will bless you. And I will bless all of those people who will bless you." Eh, ang first recipient niyan ay Israelites. Kaya umakto ang Diyos ayon sa Kanyang biyaya nung managhoy ang mga Israel, tinugon na sila ng Panginoon. This promise of blessing with Abraham extends through the sacrificial death of Christ, illustrated by the Passover lamb of the Israelites. Ang pagpapalang iyon ay umabot sa atin. Ang biyayang iyon ng Diyos ay umabot sa atin, at ang biyayang ito ay namayani nung mamatay na si Kristo. Hanggang sa makilala natin siya. At naligtas din tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga ang pangalan natin, Saving Grace Baptist Church. Bakit? Ang pinagmumulan ng ating blessing ay ang biyaya ng Panginoon. Meron ng biyaya noon pa, kasi ang Diyos ay mapagbiyaya. But this grace reigns when Christ died for us. Doon namayani ang biyayang ito. So, lahat ng achievements natin, lahat ng nagawa natin, lahat ng praises na tinanggap natin, lahat ng tagumpay na achieve natin, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. It is by grace of God that all of these things for us are happening. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, watak-watak na tayo, magkakahiwalay, karoon na tayo ng hindi pagkakaunawaan. Sa bagay naging maganda, sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi kasi ng ating point, remember that deliverance always begin with God's grace. And sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not by works, lest any man should boast. Ang Grace Baptist Church ay nakilala na within 50 years. Ang Grace Baptist Church ay marami ng achievement within 50 years. Ang Grace Baptist Church ay nagamit na ng gusto ng Panginoon.
But it is not because of us. It is always by the grace of God. Yan ang dapat nating isaisip habang tayo naglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Remember that every deliverance, every praise, every victory always begin with God's grace. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Never forget that our relationship with God begins with His grace, not our achievement. Mga kapatid, mas mahalaga sa Panginoon ang relasyon. Mas mahalaga sa Panginoon ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Maganda may achievements, maganda may victory, maganda ang may fame, maganda ang kilala ka, maganda ang estado mo, pero ang pinakamaganda sa Panginoon ay yung attitude mo patungo sa Kanya. Paano tayo makitungo sa Panginoon? Number 3, things to remember in our journey of faith. Remember that faith calls for obedience. Marami nagsasabi, mananampalataya ako. Naniniwala ako kay Jesus. I believe in God. I believe also in the Son. I accept Him in my heart. I have a faith in my heart. Well and good. But where is the obedience? Iyan ang nagiging problema sa isang malalakbay sa pananampalataya. Sabi nila, nung umalis sila sa Israel, sige, sasama kami. Sige, susunod kami sa Panginoon. Sige, payag kami sa lahat ng gusto ng Panginoon. Sama kami sa inyo. Pero pagdating na nung nasa wilderness na, nakilala na kung sino sila. Nagsimula na silang magreklamo. Nagsimula na silang maghanap. Nagsimula na maghanap ng conveniency. Nagsimula na maghanap ng mga bagay na dati nilang kinasanayan. Nagsimula na maghanap ng dati nilang history. Bakit ganun? Bakit ganito? Di ba dapat ganun? Iba na ang kanilang naging attitude. Exodus 12:21. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take of you a lamb according to your families and kill the Passover. Sabi niya, bago kayo lumabas, bawat isa sa inyo, maghanda ng isang tupa, ng isang batang tupa according to your families. Opo, sunod kami. Kung ano yung paggawa, gagawin namin. Okay, naghanap sila ng tupa. 22. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door at the house of his house until the morning. Kayo ay maglagay ng dugo sa poste ng inyong mga bahay, sa pintuan. Okay, sunod kami, Panginoon. Lagay namin yan. Ipahid namin to. Ipahid namin sa taas. Bakit? Nadaan yung angel of death. Para hindi kayo madamay sa gagawin ng Panginoon. Sunod naman sila. Naligtas sila sa angel of death. Dahil sumunod sila sa Panginoon. Pero paglabas nila, nag-iba na ang kanilang attitude. God gave clear instructions about the Passover, and the people were expected to follow them. Their obedience demonstrates trust in Him. Faith calls for obedience because it is the evidence of what we believe. Faith without obedience is not a true faith.
And it will just lead you into nothing and frustration. Kung susunod ka sa Panginoon, ang pananampalataya mo ay sinusundan mo ng pagsunod, mapapabuti ka sa Panginoon. Pero pansinin nyo, yung mga taong hindi nagsisunod, sumusunod lang sila dahil yun yung nangyayari. Nakiki-join lang sila. Nakikisama lang sila. Pero yung obedience sa puso nila, wala. O, sige, magpatay daw ng tupa. Hindi, magpatay na ng tupa. Kailangan pa lang gawin yan. O, magpahit tayo. Ayun yung inuutos ng Diyos. Hindi nila naintindihan lahat yun. Wala talagang obedience. So, kung ikaw ay nagsasabing may pananampalataya, dapat may obedience ka. Dapat may nangyayaring pagbabago sa iyo. Dapat nag-iiba ang pananaw mo. Well, maybe, pwedeng nasa transition period. Sa tinagal-tagal ko sa church, maraming tao na nung una, kala mo talagang wala na. Bible study mo, tinuruan mo, binalik-balikan mo, binigyan mo ng oras, binigyan mo ng effort, wala pa rin. Sige, go lang, kasi kailangan gawin. Pag-pray na lang natin sila. Pero siyempre, nararanasan din ng mga nasa mission yan, sila Diconsito, ang lahat ng humahayo, alam nila yan. Pero minsan magtataka ka. Yung tao bigla magre-respond. Na hindi mo na siya inaaral, hindi mo na siya, parang, naman na, lumagpas ka na, iba na yung inaskaso mo. Pero nung kinusin na siya ng Diyos at nagkaroon na siya ng unawa at obedience, makikita mo, magugulat ka. Bigla na lang siyang gagamitin ng Diyos. Na-amaze din ako no? Ibig sabihin, pinagpapagura, di rin nasasayang. Kasi tinamnan mo na siya, inalagaan mo na. Nakalagay sa isip niya yun. Marami rin akong dinalaw. 1-2 beses ko lang dinalaw. May nagamit na lang, within 10 years, hanggang ngayon, kasama ko pa. Nung pandemic, dumadaan lang ako kala dyan, tinuturuan ko yung mga bata. Sila Elisha, sila Noriam. O bago mo, kasama ko, ilang beses lang. Opo, hindi mo talaga masusukat din kung kailan kikilos ang Panginoon. But this obedience comes when you realize the words of God at naintindihan mo na siya. So, nasa obedience talaga, makikita ang buhay ng isang Kristiyano. Remember that faith always calls for obedience. Pag ikaw ay nasa journey of faith. Faith is more than believing God's promises. It is living according to His commands. Even when we do not see the whole path ahead. Yung pong pananampalataya ay yung paniniwala ay mas nakahihigit ang obedience. Sinasabi mong naniniwala ka, pero kung wala kang obedience, hindi pa rin ka paniniwala. Number 4. Things to remember in our journey of faith, remember that God's people are called to holiness. Tandaan po ninyo, hindi tayo tinawag na walang purpose. Hindi kayo nandito dahil gusto nyo lang. Hindi kayo din nandito dahil kailangan lang magsimba. Hindi kayo nandito dahil lang i-please yung kapatira, i-please yung pastor.
Well, yung unang mga dahilan, pwede yan. Pero hindi yan magtatagal. Exodus 19:5. Now therefore, sabi ng Panginoon, kausap niya mga Israelites, now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, and above all people. For all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. Sino kausap niya? Israelites. Ino-offer sila ng Panginoon. Kung susunod kayo sa akin, kung sasampalata kayo sa akin, magiging unique kayo na nation. Ibe-bless ko kayo. And you will be a kingdom of priests serving me. And all the blessings will be upon you. Kung susunod kayo. Nag-agree ang Israel, verse 8. And sabi nila, and all the people answered together and said, all that the Lord had spoken, we will do. Nagkaroon na sila ng contract. Nagpirmahan na sila. Kaya ang Panginoon, may covenant na siya sa Israel. It means they are called to be holy. What do you mean by that holy? It means you are separated. This is the time of agreement between God and Israel. It is what we call the Mosaic Covenant, a contract that has been abolished when Christ fulfilled all its demands. The nation are called to holiness. Being holy means separated for a special use. Tinawag yun sa Israel. Tinawag sila, gagamitin ko kayo. Kayo magiging channel of blessing. You are a model nation and they will follow you. Susunod lahat ng mga bansa. Yan ang gusto ng Diyos para sa kanila. They were being separated. In the same way, with the church. You or we are called also unto holiness. Anong sabi ng 1 Thessalonians 4:7? For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. The same with us today, we are also called to holiness. Holiness is separated. You are separated. A separated people, exclusive only for God's use. So let us not live our lives out of the purpose of God. Mga kapatid, sineparate tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Diyos. Bakit? You will be used for special thing. Exclusive na kayo. No? Hindi nyo pwedeng paggamit yung sarili nyo sa kung saan-saan. Alam nyo bang kahit mga bagay na material? Ito, yung pulpitong yan, yung microphone na to, yung mga gamit na yan, that is all exclusive for use in this place. Hindi mo na yan pwede paggamit sa plaza. Hindi mo na yan pwede paggamit kung kani-kanino. Hindi mo yan pwede paggamit sa concert. Hindi mo yan pwede paggamit. Bakit? They are separated. They are holy. The same way with you. Kayong mga tao, o kayong mga tao ng Diyos, kayong mga tao ng Panginoon, hindi kayo basta-basta magagamit or mayuyuse ng iba. Bakit? You are called exclusively for God. Kung ganon ang ginawa ng Diyos sa Israelites, the same way with the church. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga testimony. You are being called by God.
Naalala ko ang testimony ni Kuya Remy. Nagpo-profess daw sila ng born again sila. Nagpo-profess sila ng Christian sila. Pero nakakita siya, Sabado nagiinuman. Nakikita niya na uuwi. Ating kabila, lasing na. Sinasabi na ng Kristiyano sila, born again sila, nagsisimba sila, tumutugtog sila. Pero tingnan mo yung buhay. It means, wala rin obedience sa kanila. Those who belong to God should live in a way that reflects God's character and purpose. So yan po ang expectations para sa iyo. Number 5. Remember that God's family welcomes all who truly believes in Him. Kung mapapansin niyo, may binasa tayo. Sabi dito, Exodus 12:43, nung pinaghahanda ng Diyos ng Passover ng mga lalabas sa Egypt, and the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover, that there shall no foreigners eat of it. Walang kakain yan, kundi Israelites lang. Yung tupa na yan, na inihaw ninyo at inialay, walang kakain yan, kundi kayo. Para sa inyo lang yan. Pero may sinabi siya sa 43, but every man's servant that is bought for money, yung mga alipin na binili at pag-aari ng mga Israelites, when thou hast circumcised him, pag tinuli na sila, then he shall eat thereof. Ibig sabihin, pag yung taong iyon na circumcised na, kasama na sa kasambahay ng Israelites, at tinagat na niya ang pananampalataya ng mga Hudyo, pwede na siyang kumain. Hindi makikain, kumain. Kasama na siya sa pamilya. The same way with the church. The passage mentions that foreigners could participate in the Passover if they embrace God's covenant. Even in the Old Testament, God's plan included people beyond Israel who responded in faith. Even in the New Testament church, Gentiles are welcome as long as they believe in Christ. Kaya nga sabi ko, ang church, hindi yan sinasara. It is open for all. We welcome all of those people na mananampalataya sa Panginoon. We don't discriminate people. In your journey of faith, hindi tayo nagtatangi ng tao. Lahat ka, kung pwede, aralan natin at turuan natin na makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Kasi yun yung tinuturo ng banal na kasulatan. So in our journey of faith, remember that God's family welcomes all who truly believes in Him. Hindi tayo nagtatangi ng mga tao. They are all welcome here. And this is the last one. Number 6. Dinerenso ko lang kasi mamaya practice na lang. Tatapusin ko na po ito. Ano po? Number 6 na po tayo. Remember that every journey of faith has a purpose. Itong ginawa sa atin ng Panginoon, itong ating paglalakbay na ito, merong plano ang Diyos sa atin, mga kapatid. May purpose ito. Exodus 3:17. And I've said, I will bring you up out of affliction of Egypt unto the land of the Canaanites and the Hivites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites unto a land flowing with milk and honey. Wow! Masarap magpunta sa land na yan. Pero bago mo yan ma-achieve,
bago mo yan marating, marami ka munang pagdadaanan. In your journey of faith, you can find the land of milk and honey. Kung malalagpasan mo ang lahat ng pagdadaanan. Kasi tingnan nyo, daming dinaanan ng Israelites. Nako, tingnan natin. Land of flowing milk and honey, hindi naman literal na kung pinumba mo yung bumahan nyo lumalabas gatas. Hindi naman ganun. No. Kapag umuulan ay umuulan ng hangin. Hindi naman po ganun. It is just like a figure of speech. Land of flowing milk and honey is a figure of speech that means prosperity. Prosperity yun. In your own journey of faith, God points you into prosperity. Kaya nga lagi ko pinagpipray na magtagumpay ang bawat isa sa atin. Kasi yun din ang gusto ng Diyos. Kaya nga tayo nagsisipag pag-aral, kaya itinataguyod yung mga anak kahit anong hirap. Araw-araw na gastos, sige lang. Bakit? Gusto ng Panginoon na makarating tayo doon. In the land of milk and honey, that means prosperity. It is an environment and situation in the abundance of God's blessing and purpose. Kaya bawat pagkilos ng Panginoon, gusto niya maganda yung dulo. Ang problema nga lang, habang tayo ay naglalakbay, huwag kayong lalayo sa Panginoon. Huwag kayong iiwas ng daan ng katwiran. Bakit? Hindi nyo mararating yung land. Hindi natin mararating ang land. Leaving Egypt was not simply about escaping slavery. God was leading His people into a covenant relationship and blessing toward the land He had promised. Anong sabi ng Diyos sa Israelites? Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ng Panginoon sa kanila, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Means, ang pagtawag ng Diyos, meron siyang plano para sa atin. At may plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo in your journey of faith. Huwag lang kayong bibitaw. Ang dulo ay plano ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po tayo at tayo po yung langin sa Panginoon. Habang lahat ng tuloy na kayo po, lahat ng matay na pakikinig. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umawa ito. Salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita, kung saan natututunan namin ang mga dapat namin maalala habang kami naglalakbay sa aming pananampalataya. Na Ikaw ang Diyos na may purpose sa amin. Na ang kagustuhan mo ay magkaroon kami ng maayos na buhay, magkaroon kami ng magandang kawakasan sa iyo mga biyaya at pagpapala, Panginoon. Panginoon, matutunan namin maalala ang lahat ng bagay nito habang kami nagpapatuloy sa pagsunod sa iyo. Remember that God is faithful to His promises. Remember that the deliverance always begins with God's grace. Remember that faith calls for obedience. And remember that God's people are called to holiness.
Remember that God's family welcomes all of those who truly believes in Him. And remember that every journey of faith has a purpose. Salamat mo sa mensaheng ito na nakita namin na ginawa mo sa bansang Israel, Panginoon. Kung paano sinamahan mo sila sa kanilang paglalakbay, ay samahan mo rin naman kami, Panginoon. Alam namin na Ikaw ang siyang magtuturo ng aming mga dadaanan, mag-iingat sa amin, magbabantay sa amin, at Ikaw ang siyang magbibigay kalakasan sa amin upang gawin namin ang lahat ng kalooban mo, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa iglesia ito. Salamat po sa bawat isa sa amin. Amin pong pinagtitiwalang patuloy sa iyo ang aming mga buhay. Pinapasalamatan ka namin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga blessings. Salamat sa aming mga anak buhay. Salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala na binigay mo sa bawat isa sa amin. O Diyos, salamat din po sa mga salitang ito na naging kalakasan mo. Salamat po sa bagong ito. Binabalik mo namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya na po tayo magsimpo. Gabako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pananambahan at pag-alala sa banal na hapunan. Kumalit po tayo sa Panginoon. Psalm number 24. Tunay dugo. Handa. Awit. Tunay dugo. Sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tigit kong puso ay nainsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Narito po tayo muli upang lalahanin ang malalapunan ay niyapili ng Panginoon at hanapin mga tagasunod niya, at magpahanggang ngayon ay naalala po natin ang piling na ito na ipinagtagubilin sa atin ng Panginoon. Sa lahat po ng makikibahagi, tulad po ng ating mga kaalala, ay po ay namulat sa mga talataya sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kayo po ay bumuhay ng sangayon sa Panginoon, kalooban ng Panginoon Diyos. At doon kayo po ay nabautismuhan na ng lubog at member ng Saving Grace Baptist Church. Mga kaspari naman po natin, kung kayo po ay may kapareho namin pananampalataya at kayo po ay kumilala sa Panginoon at tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso't buhay. Alam niyo sa inyong sarili na kayo namumuhay na kahit sa kalooban ng Panginoon, maaari naman po kayo maging-bahagi. Bilang kasasalamat po sa katawang ibinigay ng Panginoon, tawagin po natin si Chico Roma. Pakilala ng Ama, kami patuloy na papasalamat sa oras dito. Salamat po kila Diyos. Ngayong araw din ay inaalala po namin ang iyong ginawa din ng Diyos ng Kalbaryo. Halos kumikit, Lord. Ito ay mga tayo, bigay ang buhay.
namin. Pangalan ko. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon, Jesus, ng gabing siya'y pagkalulo, ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y magpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
pagpinalo po at pasasalamat sa dugong itinigas ng Panginoon, Bicol Carlo. Malaki na Diyos na pagkalaan naman, kalibang Panginoon at ang salamat po sa muling pagkakataon na aming gaganapin ito hirap ng Panginoon. Salamat po ito sa dugong tumigis po, sa dugong walang sala, Panginoon. Ngayon po sa pipinigyan pa sa aming kalilinis, Panginoon. Salamat sa dugong ito, Panginoon, na nagsibing pagbugas ng aming mga kasalanan, Panginoon. Aming gaganapin ito, Panginoon. Hanggang sa muling ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at muli, Panginoon. Nawa ito po ay maging biyaya sa aming Panginoon. Nawa ang bawat isa na natanggap ito, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
gayon din naman, ginawa ka ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Panginoon, salamat po. Amin po muling naalala ngayong pagbibigay buhay, pagtigis ng dugo, para kami ay makaligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahal. Salamat po, patuloy po namin alalahanin ang biyayang ito at inahabilin mo hanggang sa ikaw ay dumating namin. Salamat po. Awitin po natin ang song number 24, ang huling strofa. Ang puso ko'y handa awit. Ang puso ko'y inuugasan at dugo ng mahal. At sa kanyang ihahandog ang buo kong buhay. Sa krus, liwanag ay namastan. At ang tingin kong puso'y naigsan. Doon ko natanggap aking katubusan. Masaya ako kailanman. Mamaya po tayong lahat. Doon sa krus, liwanag ay namastan. At ang tingin kong puso'y naigsan. Doon ko natanggap aking katubusan. Masaya ako kailanman. Dakilang Diyos, kapagpalang po namin Ama, salamat po sa pag-alala mo sa amin sa araw na ito. Salamat at sinamahan po kami. Salamat po sa mga salita. Salamat po sa malalakunan na nilabilin mo. At sa amin po kami, ingatan niyo po kami. Daman niyo po kami ng maluwalhati sa kanya-kanya po naming tahanan, Panginoon. At mula doon sa mga pag-iingat sa ating mga sapagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you all. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Mamaya po practice ng mga kasama sa Talent Festival. Start po ng 2 o'clock. Mauna ang mga young people. At naghahandalan po tayo para sa activity na yun. Maiwan naman po si Ate Jenny Yumena. Para po meeting lang tayo sa gate para sa ating preparation. God bless you po. Ingat po tayo. Mamaya po practice kami hapon. At ang sasama sa ating talent festival.